Okay. Hello po. Good evening po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Lucas, pakiano mo to. Good evening po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Ngayon, nandito po tayo. May pahabol po tayo. No? Actually, ito po yung mga shipping natin for the day habang nagre-repack pa si Ma'am Sally. Okay na yan? Matagal na yan? Ay, yan ako. Habang nagre-repack po si Ma'am Sally, shoutout natin yung ating mga ka-airsoft. No? Ito yung mga pang-ano natin. Ito yung mga shipping natin na nalikom for the day, then aalis at babiyahe to by tomorrow, no? So, napakaganda pagkakataon na meron tayong mga gantong shipping. Kasi kahit yung mga ka-airsoft natin na, nakatira sa malalayo is nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng airsoft, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman hadlang yung layo ng lokasyon ninyo, no ba? Para hindi kayo mag-airsoft, no? Napakasarap mag-airsoft, napakasaya mag-airsoft. Kaya, kailangan meron ka, okay, no? Okay, shout out! Ka-airsoft natin from San Fabian, Pangasinan, Barangay Sobol. Okay, then shout out din ka-airsoft natin from Sibsib, Tulunan, North Cotabato. Okay, then shout out kay Airsoft natin, no? So, from Barangay Maligaya, El Nido, Palawan. Okay, then shout out kay Airsoft natin from Phase 3, Bagnos, Aurora, Isabela. Ayaw. Okay yan mga airsoft, no? So hindi pa tapos yung mga for shipping natin. Nagpapak pa si Ma'am Sally. Again po, meron pa akong isang pakiusap. Shout out po kay Sir. Akin na yon yung... yan. Shout out po kay Mr. Nicanor Badilla of El Grande Homes, Gentry, Valenzuela City. Yung unit mo, bossing, subject na po for subasta, no? Kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin as soon as possible. Kung hindi po kayo makikipag-ugnayan, this is our 5th notice po sa inyo. Actually, nagte-text na po kami, maraming beses na rin po. Kung hindi po kayo makikipag-ugnayan, pasensyahan na po, yung unit po ninyo is isusubasta na. Ayaw po namin hanggat maaari na mangyari yon, pero kung ganun po ang gagawin ninyo, isusubasta na po yung unit. Okay po? Kasi mga airsoft, no, yung ano natin, gunsmith natin is kumakain din. Yung gunsmith natin may pamilya din. Yung gunsmith natin kailangan din niyang kumbaga kailangan din niyang gumastos para sa kanyang sarili. Kaya po, nakikiusap po ako, Sir Nicanor Badilla, yung unit po ninyo, ready na po, kunin nyo na isang sniper at saka isang pistol. Pag hindi nyo po kinuha, pasensyahan po tayo. Okay, ngayon, review and unbox po tayo ng unit ng ating ka-airsoft, Maria Vanessa Briones of Bolinao, Pangasinan. Okay, no? So, ano ba tong unit na to? Yung unit na to, itong nasa harapan natin is the 2011. Okay, naka-fix to? Okay. This is a 2011 5.2 High Kappa series. Okay. What is good and special about this? Malalaman ninyo ngayon na. Okay, full metal mula ulo hanggang baba. Yung unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad. Oh! Hindi. So, on the spot, upgrade natin yung hammer protection pad, no?
Hindi pa pala siya na i-hammer protection pad ng ating gunsmith ngayon. I-upgrade natin para syempre makita ninyo kung paano natin ginagawa, tinatrabaho yan, no? Inaalis natin mga ka-airsoft yung dummy firing pin na nandito sa likod, no? Bakit? Kasi itong dummy firing pin na to napakadelikado. Eventually, lumuluwang to, itong napakaliit na to, lumuluwang to, pag lumuwang to, ang tendency minsan tumatalsik doon sa mata ng ating ka-airsoft. Syempre, pag natalsikan kayo sa inyong mata, game over, di ba? Syempre, pag natalsikan kayo, syempre, ang tendency, matotrauma kayo, maiinis kayo, di ba? Kasi pumuputok ka, pak, biglang, may tatalsik. Oh, ano yon? Makikita nyo, dami firing pin. Makikita nyo yung likod dito is butas na. Pag butas na, syempre, mga airsoft, malulungkot na kayo. Ayan. Kaya ina-upgrade natin yan, yung dummy firing pin na yan, into a hammer protection pad. No? Kaya, yan, isa sa pinagmamalaki natin yan, isa sa pride natin yan, kasi nakakagawa tayo ng mga ganyang bagay. Bagay na hindi kayang gawin ng iba, di ba? Yan, na-upgrade natin, no? Kasi hindi na i-upgrade ng ating para dire-diretso, di ba? Para habang dinedemo yung test fire natin, wala nang parang wala nang dapat pang ipagkaba yung ating mga airsoft, no? Yan, okay, na-upgrade ko lang mga airsoft, ha. Ayun, okay. So, ayan. Wala na siyang dummy firing pin, naka-upgrade na siya. So, ang karga nito, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, then the hammer protection pad. So, 4 ang upgrade niya. Makikita nyo, in just a while, maipapakita ko sa inyo in just a while. Okay? Yung istorya nitong ating ka-airsoft, no? Si Madam Maria Vanessa Briones. Okay, so, ang istorya nito, tulad nung istorya din nung kanina, no? Bali, ang unit nila is the 2011 T-Rex High Kappa. So, pinaliwanag natin sa kanya yung ups and down, yung advantage and disadvantage ng T-Rex High Kappa. So, later on, napag-isip-isip ni Madam, na-consider niya yung paliwanag natin. Later on, after that, is nagpalit siya ng unit, no? So, masasabi kasi natin ganito, mga ka-airsoft, no? Again, huwag kayong malulungkot, huwag kayong maiinis, huwag kayong masasaktan sa sasabihin ko, no? It's just that ako personally, hindi ako tiwala sa T-Rex High Kappa. Oo, gwapo siya. Talaga naman, look pa niya kung hindi upgraded version ito. At talaga naman, hindi natin maitatanggi, napakaganda, napakagwapo ng T-Rex High Kappa. Pero sa kabila ng pagiging maganda niya, pagiging gwapo niya, pagiging matikas niya, si T-Rex High Kappa kasi, ang number 1 na nagiging sakit ni T-Rex, alam ko maraming nakaka-experience ito. Hindi siya nag-open bolt, hindi siya nag-open slide pag tumagal na habang nagfa-fire ka. Okay, no? Maraming dahilan yung hindi niya pag-open slide. Pero ang number 1 na dahilan ng hindi niya pag-open slide is yung slide stopper. Hindi siya umaangat. Compare mo sa ibang mga high kappa, sa mga ibang mga high kappa, walang na experience na ganun, no? Bilang isang baguhan, bilang isang newbie, ang gusto lagi ng ating mga ka-airsoft, lalo na yung mga newbie, is lahat ng features ng barrel is nagwo-work. Walang depekto, walang toyo, walang topak. Yun ang gusto ng ating mga ka-airsoft, mostly. Ngayon, hindi natin kayang ma-achieve yun pagdating sa T-Rex High Kappa. Okay? Okay lang kung yung ka-airsoft natin na si Madam Vanessa Briones, okay lang kung malapit lang siya sa atin, di ba? Kung isang baryo, kung isang probinsya, kung isang city, isang town lang yung distansya, yung location niya sa atin. Mapapayagan natin yon. Pero kung malayo, just imagine, no, malayo ka,
Ngayon, yung unit na binili mo is nagloloko. Yun nga, isang topak yun ng T-Rex Haikapa, no? Hindi siya nag-open slide. Eh, anong mangyayari? Sasakit ang ulo mo. Diba? Pag ganun nga, sasakit ang ulo mo. Kumbaga parang feeling mo is parang naloko ka. 'Di ba? Kaya ako mga Airsoft, tatandaan nyo, mag-a-advise ako. Nasa sa inyo pa rin kung tatanggapin ninyo yung advice ko. Okay, ngayon, dako muna tayo dito bago tayo magdire-diretso, no? Bago tayo magdire-diretso, mag-shoutout muna tayo ng ating mga Airsoft. Sabi ni Alvin Pineda, Idol, Big Man! Okay, sabi naman ni Michael Dorado, may layaway po kayo hanggang ilang months. Bossing, mag-message ka po para malaman mo yung buong detalye. Okay, level up na, may background music na. Keep it up, brother. Sabi ni Alan Villaris, good evening, brother. Okay, Bray Losabia, good evening po sa inyo. Sabi ni Alan Villaris, what's up? Kamusta, Sir Big Man? Share dan. Brother Alan Villaris, maraming salamat sa iyo. Sabi rin ni Redimer de los Santos, share dan. No? Maraming salamat rin sa iyo, Sir Redimer de los Santos. Kumabol. Yun. Okay, no? Ngayon mga Airsoft, maraming salamat sa mga nag-share, sa mga gusto magpa-shoutout. Shoutout lang po, mag-type lang po kayo, no? Handa po akong i-shoutout kayo, handa po akong pagsilbihan kayo, handa akong i-discuss sa inyo lahat ng mga unit natin. Okay, ngayon start na tayo, no? This unit is the 2011 Haikapa. Okay naman siya, full metal mula ulo hanggang baba. It's just that hindi to capable doon sa ginagawa ay sa mga pinapakita nating live daily, no? Ano ba yung pinapakita nating live daily? Yung mga unit na capable ng lahat ng klase ng gas, okay? Itong unit na to is capable only of single types of gas, which is the 12 kg. Papakita ko sa inyo. Okay. This unit is capable only of one types of gas, the 12 kg. Kung makikita nyo itong 12 kg na to, ito yung standard na ginagamit natin sa araw-araw. Ito yung standard na pwede nyo gamitin sa pistol nyo. Merong mas malakas na version nito, ay ito. Ito para dito. Okay? May mas malakas na version nito, which is the 14 kg. Ayan. 14 kg, ha? Ngayon, the problem with the 14 kg is malakas siya, hindi siya pwede dito. Okay? Hindi siya pwede rito, so, pag ito ginamit mo rito, sasabog to. I mean the unit. Kasi, full metal to pero alloy lang. Hindi katulad ng mga ibang premium, full metal na full steel. Purong bakal. Okay? Then, lastly, lalong-lalo na hindi pwede itong unit na to dito. 'Di ba? Nakakakita kayo ng mga unit na bina-vlog ko na pwede sa lahat ng types of gas. Pero, yung mga unit na hindi pwede, talagang pilit kong sinasabi na hindi pwede. Ngayon, pag sinabi kong hindi pwede, wag nyo na pong pipilitin pa kasi yung unit ninyo, sisirain nyo lang. Okay? Again, itong unit na to is compatible only sa, pakibigay yung link na to doon sa may-ari. Ayun, no? Para mag-online siya, para magpa-shoutout siya, no? Again, itong unit na to, compatible only with the 12. Huwag nyo pong pipilitin, huwag nyo gagamitan ng 14 at saka ng CO2 kasi mawawarak yung unit ninyo. Okay? Kanina, 5.1 Haikapa, 470. Tama? 470 ang FPS. No? Hindi ko lang sure to. Pero definitely, mas mababa to kaysa dun sa sinasabi ko. No? Tignan natin. Okay? Ang upgrade nito is fine-tuning trigger job, hammer protection pad, and fixed outer barrel. Hindi natin in-upgrade yung float valve, yung output valve, hindi, no? Kasi medyo natatakot tayo kasi syempre, although Taiwan siya, alloy lang siya, no? Yung kanina,
yung Aika pa kanina na inano natin, yung kay Sir, ano pangalan nun? Kay Sir Al Felipe, di ba? Christian Al Felipe, bossing, napakaswerte mo. Kasi yung unit mo is, napakataas ng FPS. Ito yung nagpadagdag ng magazine, di ba? Pakiayos yung computation niya, ha, na sa dinagdag niya. Ayun na, okay. Dito yun, ah. Ayun. Di ba? Oh, pakiayos to, ha. Ayun, no? Yung sinasabi ko sa iyo, bossing, kung napanood mo kanina yung ano namin, yung chrono test ng unit mo, napakasarap, 'di ba? 'Yun. Actually ito si Madam Maria Briones ay ini-encourage ko rin po kanina na baka gusto nyo yung 5.1 na 2011 na premium kasi we all know na most of our airsoft talagang gusto yung malalakas, di ba? Para kasi ganito yan. Ganito kasi yan. Baka kasi nanghihinayang ka dun sa idadagdag mo. Kasi definitely mas mahal talaga, no? Yung mga premium unit, no? Baka nanghihinayang ka. Kaya lang, baka dumating sa punto na pag nasa iyo na to, merong kurot, meron kang mararamdaman na, sayang, sana pala, nagdagdag na lang ako. Sana pala, ang kinuha ko na lang, yung sinasabi ni Bigman. Kasi ang tindi ng difference ng 470 FPS to the FPS na mangyayari rito. Ngayon, dire-diretso tayo, ipapakita ko sa iyo, sa inyo, kanina 470 FPS yung 5.1 na 2011 na full steel. Ito, papakita ko rin sa inyo kung ilan yung FPS nito. Okay? So, ngayon, let's begin the review and unbox of the unit ng ating ka-airsoft. Yung gas, medyo hilaw ang ano niya. Okay, so, let's begin. Kunin po natin yung magazine. Dito ka na. Oh, yan, ano na lang. Yan. Ito po yung magazine natin. So, the magazine, High Kappa magazine. Okay? Ang High Kappa magazine, maximum rounds is 27 rounds. Ngayon, yung High Kappa magazine, actually, hindi lang High Kappa magazine. Lahat ng magazine, hanggat maaari, hindi pwedeng malaglag. Pag nalaglag yung magazine, ang tendency, sisingaw. Okay? Bukod sa sisingaw, no? Ano ba yung number 1 na mangyayari sa isang magazine pag nalaglag? Pakisagot sa ating mga follower, sa ating mga subscriber. Ano po yung mangyayari sa isang magazine pag nalaglag? Bukod sa sisingaw, ano po? Pakisagot po. Ayan. Nakakainis, bakit ngayon ko lang tong shop na to? Bakit ngayon ko lang tong shop na to? Sayang, nakabili na ako. Maganda pa naman mag-explain, boss. Hay, sabi niya, no? Wala na po tayong magagawa ron, bossing. Nakabili ka na. Okay lang yon. Okay, Sir Bigman, ako po yung nagtatanong sa CC Shadow 1 PO9 from Bataan po. So, Eric Rico, ano po yung tanong nyo, bossing? Baka pwede kong sagutin dito sa ating vlog. Itanong nyo na po. Ito si Biyahero. Okay lang yung bossing. Wala na tayong magagawa nabili mo na no? I just hope na yung unit kahit hindi mo naman sa amin binili, I wish you all the luck, no? Good luck doon sa unit. Sana just in case na magka-problema ka, huwag kang iwanan sa ere nung nung binilan mo. Pero just in case na gano'n, let us know. Baka meron kaming pwedeng maitulong sa iyo kung sakaling mamro-problema ka na sa unit mo. Okay? Ayun. I just hope shoutout po kay Madam Briones, Maria Vanessa. Just in case na nanonood ka, Madam, let us know, no? Para ma-shoutout kita, no? Kaya kay bossing na Mr. mo, just in case na possible din masira ang inlet valve.
Actually, pwede yun. Possible yun, no? Lalo na kung tutukod. Pero the main magkakaroon ng leak, sabi niya, totoo naman, ipon ako pambili rifle, bossing. Baka may reko ka dyan. Anong reko? Comment. Recommend ka dyan. Para alam ko, estimate it how much kailangan. Okay, sa pagpili ng rifle, both pistol and rifle, tandaan mo to, unang-una, alamin mo kung paano ka maglaro. Mainitin ba ang ulo mo? Aggressive ka ba? Mapagpasensya ka ba? No? Kasi kailangan mo yan para yung mabibili mo, mag-enjoy ka. Okay? Yung the best for me, yung the best kay Alan Villaris, yung the best kay Redimer de los Santos is might not be the best for you, bossing, di ba? Kaya, importante, malaman mo, ano ka ba? Aggressive ka ba? So, kung aggressive ka, doon ka sa unit na mataas ang rate of fire. Doon ka sa unit na mataas ang FPS, di ba? Mapanakit ka ba? Doon ka sa unit na mataas ang FPS, no? Ngayon, ano ka ba? Medyo mapagpasensya ka ba? Why not try DMR, di ba? Kasi kung mapagpasensya ka, kung malumanay ka lang, DMR, para relax ka lang, abangers ka lang, di ba? Maraming factor para mag-enjoy ka doon sa bibilin mo. Marami ring bagay na pwede kang pagkamalian doon sa bibilin mo. Okay? Halimbawa, ganito. Halimbawa, susuong ka rin lang into a competition practical shooting. Much better, bumili ka na ng competition grade pistol, di ba? Kung bibili ka ng mga pipitsuging Glock, bibili ka ng mga tigli 5,000, tiga 6,000 na Glock, sa tingin mo ba magiging the best ka pagdating sa competition? Hindi, di ba? Isa ka lang dun sa mga taong nag-e-enjoy bumaril sa hangin, di ba? Pero kung pang competition grade, gusto mo maglalaro ka, someday nakikita mo yung sarili mo bilang isang top player, wag kang magpipipitsugin na unit, di ba? Bumili ka ng mga unit na talagang pangdikdikan, yung mga unit na talagang pangdiinan, di ba? Ganito yan. Gusto mong manalo, gusto mong makilala sa mundo ng karera, bumili ka ng matinding race car, di ba? Huwag kang bibili ng Vios tapos ise-set up mo as race car. Pag ganun ang ginawa mo, ano mangyayari? Failed ka doon sa pinasok mong karir, di ba? Gusto mo kilalanin ka sa mundo ng big bike. Siyempre, bumili ka ng mga matitinding big bike. Bumili ka ng, number 1, Ducati, di ba? Huwag kang bibili ng pipitsugin. Gusto mo makilala ka sa mundo ng big bike, race bike, di ba? Gusto mo manalo ka sa competition ng mountain bike, mountain trailing. Huwag kang bibili ng mga mumurahin na mga pipitsugin na mountain bike, di ba? Gusto mo manalo ka dun sa event ng 7-Eleven, di ba? Gusto mo manalo ka sa event ng Red Bull, Mountain Trail, huwag kang bibili ng mga pipitsuging mountain bike. Bumili ka, ano yung mga matitikas na brand, Lucas, pagdating sa mountain bike? Number 1, Santa Cruz. Number 2, Specialized. Number 3, Trek. Di ba? Ano pa ba yung mga Number 4, Yeti. Yung mga yan, di ba? Ano pa? Pivot. Ano pa? Matitikas, di ba? May Specialized, di ba? Kumbaga, hindi naman sa nagyayabang ka, pero yung binili mo is talagang maaasahan mo dun sa career na papasukin mo. Yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Pag bibili kayo ng unit, alamin nyo rin muna kung saan, paano, at anong klase ka ba na user, no? Para makuha mo at ma-enjoy ka, ma-satisfy ka dun sa unit na gusto mong bilhin, okay? Salamat na madami, bossing, sabi niya. Salamat din po, bossing. Yung tanong kanina, bukod sa pagkakaroon ng leak, ano ba yung pwedeng mangyari? Sa tandaan nyo, pag tuwing nalalaglag ang ating magazine, possible na ma-misalign yung o-ring. Okay? Pag na-misalign yung o-ring, ayan na, dyan napapasok yung mga leak. Dyan napapasok yung hindi mo siya magamit ng matino. Kasi may leak di ba? Ngayon, pag may leak yung magazine mo, ang tendency, lumalamig yung magazine mo. Pag lumalamig yung magazine mo, ang tendency, malakas ka sa gas. Then, mahina yung putok ng pistol mo. Ang tanong, pag may leak,
tapos lumalamig, tapos mahina ang piston mo. Ang tanong, mag-e-enjoy ka ba? Hindi ka mag-e-enjoy, no? Isusumpa mo yung airsoft, sasabihin mo, pangit naman pala mag-airsoft. Tama ba ako, mga airsoft? Okay, no? Tama ako doon, no? Okay, so this is the magazine, maximum 27 rounds. Sunod po kayo sa akin, pakinggan nyo po ako, and you will thank me later, okay? Ang magazine, hindi natin pinupuno talaga. Ang tendency, pag pinuno mo, yung spring na tumutulok sa bibis, manghihina, may stress, magsasag. Pag nangyari yon, hindi na siya magpe-perform na maganda, hindi na magpe-perform na mahusay. Ang tanong, meron ba nabibiling spring for replacement? Ang sagot, wala. Okay? Kung sakasakali, ang gagawin, magkakatay doon sa brand new. Or, worst case scenario, kailangan mong palitan yung buong magazine mo. Bakit darating sa puntong papalitan mo yung buong magazine mo? Darating yon sa puntong ganon kung hindi ka makikinig sa mga salitang lumalabas sa bibig na to. Okay? Kaya ngayon mga airsoft, makinig ka para mag-enjoy ka sa paglalaro. Number 1, ang magazine, kailangan lagyan natin ng silicone oil. Tatandaan nyo, silicone oil lang yung pwedeng vitamins, supplement na pwede natin ibigay sa unit natin para manatili siyang maganda ang performance. Okay? Press the valve, then spray. After that, na-sprayan natin yung output valve. Dito naman tayo sa inlet valve. Okay? Ngayon, lagi kong sinasabi sa inyo, ano yung indication na kailangan mo na mag-spray ulit? Palagi ba? Tuwing bang uubos yung bala, mag-i-spray ka? Ang sagot doon, hindi. Mag-i-spray ka lang pag napansin mong tuyo na yung mga valve mo. Madaling malaman kung tuyo na siya, wala nang kintab yung langis. Okay? So, okay, na silicone oil na natin. Ngayon, dako tayo dito sa unit na napili ng ating mga ka-airsoft, no? Actually, ang napili nila is the T-Rex, pero yun nga, ang ginawa natin is inano natin sila, pinayuhan, in-advise natin sila. So, nag-come up sila into a 2011. Medyo lalangisan ko lang muna kasi parang nararamdaman ko medyo maganit siya kasi bago siya, no? Bagong upgrade din to kasi mga ka-airsoft, kaya talagang parang, maganit yung unit, no? Okay, ngayon, spray natin ang slide stopper, then sprayan din natin ang nozzle. Ngayon, okay? After that, syempre, Lucas, ako na yung basahan. Ayun. After that, syempre, wipe those excess oil, no? Punasan natin para walang parang yung sabihin natin, maganda ang itsura niya. Hindi siya nanlilimahit, di ba? Actually, ako nga, dinidegreaser ko pa eh. Yan. Medyo maganit kasi siya, kasi syempre, bago yung unit, di ba? Ayan, pag bago, ayan, medyo kailangan masanay siya para naglalaro siya. Pag bago kasi, hindi siya maglalaro. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo, this unit is upgraded with a upgraded po siya ng fine-tuning trigger job and fixed outer barrel. Isa yun sa pinaka-importante. Ito, pansinin nyo to, kalugin natin front and back. Wala. Kalugin natin left and right. Wala. Kalugin natin up and down. Wala. Kasi bakit? Dahil sa compensator na dulot at dahil sa fixed outer barrel. Okay? Ayan, no? Walang kalog. Ito, yung hindi upgraded. Papakita ko sa inyo, ha? Hindi to upgraded ng fixed outer barrel. Ayan, no? Yan. Ito, hindi to upgraded, ha? Ayan, oh. Hindi siya upgraded, kaya kumakalog-kalog pa siya. Pero this one is upgraded na, hindi na siya kumakalog. Naka-fix na. Okay? Kaya yan ang unit ng ating ka-airsoft na sigurado naman na mag-e-enjoy siya sa paggamit dahil nga naka-upgrade. Ang advantage pag yung unit mo naka-upgrade, mas less na po yung chances ng pagkasira. Kasi syempre, all moving parts are nakapwesto na, all moving parts ay napakahusay na. Wow! I feel good! Okay, ngayon meron ng silicone oil, meron na ring silicone oil na magazine. Dako naman po tayo sa gas. Sa paggagas, kuha po tayo ng gas. Gamit po tayo ng
12 kg. Again, hindi po advisable na gumamit ng look, wala na to. Pengi ako dun. Oo. Hindi po advisable na gumamit ng 14K. Wala na rin to. Oh, wala na to. Okay. Hindi po advisable na gumamit ng 14 kg rito, ha. Makinig po kayo sa akin. Tandaan nyo po, hindi ako magsasabi ng bagay na hindi totoo kasi parehas lang tayo mapapahamak. Okay? Upside down, then lagyan natin. Press down. 1, 2. Tulog na tulog yung gas natin. Walang pumapasok. 1, 2. Wala, ayaw. Tulog na tulog yung gas. Anyway, sige, okay, no? Ito, gamit tayo nito. Simutin ko na lang to. Wala, ayaw pumasok ng gas kasi mga ka-airsoft, ayan, no? Nakatutok po tayo sa aircon. Sabi ko nga sa inyo, pag malamig yung gas, napakahina. Kaya ito, maglagay tayo ng ito. Hindi ganong ano. 1, 2. Okay. 2 seconds, ilagay natin para sa ating airsoft using 12 kg only. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng bala. Hatakin to pababa. Put your right thumb here. Then, lagay po tayo. Pump lang po. Okay, up. Ayan, makikita nyo, bungi-bungi siya. So, ang proper, kalugin natin sideways. Then, yan. Okay. Ang maximum rounds is 27. Sagad na yon 27. Ngayon, ang pinaka-recommended ko palagi is 20 to 23 lang para yung unit mo is hindi masisira ng spring. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? Lucas, krono muna. Okay, pakita ko sa inyo kung ilan ang krono nito para magkaalaman. Yung 2011 kasi kanina is umabot ng 476 actually to be exact. Ngayon, ito si Madam kasi, ino-offeran ko na baka gusto mo yung 2011 na lang kasi yun nga 470 malakas. Ito kasi tingnan natin ilan ba ang FPS nito. Again, naka-upgrade to ng fine tuning ng trigger job ng fixed outer barrel pero walang ginalaw sa output valve and sa inlet valve niya ay sa float valve niya. Kaya hindi ganong kalakasan ng FPS nito. Pero try pa rin natin, no? Yung kanina 2011 470, tignan natin to. Firing! Sige, wait mo. 368. Ayan, 368 lang ang FPS niya, no? Using 0.20 grams at saka 12 kg. Talagang stock na stock when it comes sa FPS, no? Firing! 353. 353, firing! 346. Ayan. So, not bad na rin naman kasi nasa 350 something na. 360 yung una, di ba? O yun, not bad na rin, no? Malakas na rin, pakikinabangan mo na rin, no? Kasi nag-offer ako na gusto mo yung ganito. Kaya lang, parang medyo alanganin. Kaya, go na lang natin kung ano yung tama lang, no? Sayang lang, nangihinayang lang ako, Madam Maria Vanessa Briones, konti na lang po, nandun ka na sa pinaka, di ba? Parang kumbaga, konti na lang, graduate ka na, konti na lang, ikaw yung magna cum laude or summa cum laude. Kaya lang, dahil nag-cutting class ka ng isang beses, hindi ka nag-qualified sa magna cum laude or summa cum laude. Parang ganon. Ngayon ito, konti na lang nandun ka na sa high-end. Pero, mas pinili ito. Pero okay na rin kasi, kesa naman T-Rex, no? Pag T-Rex kasi, syempre, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nalalambutan ako, no? Doon sa pyesa. Hindi ko balak sirain kung ano man yung gusto nyo na airsoft, baka T-Rex lover kayo. Hindi ko balak sirain yan. Kaya lang, nagsasabi lang ako ng totoo based on the experience that I have dito sa mundo ng airsoft na aking ginagalawan. Okay? Sabi ni Biyahero, grabe, sobrang knowledgeable. Salamat ng marami, bossing. Pwede naman po mag-walk-in dyan, bossing, no? Tapos ipapadeliver ko na lang yung mabibili ko. Nakakatakot po kasi magbiyahe airsoft ngayon. Gun ban. Lalo pat motor lang ang service ko. Okay. Pwede rin naman yan.
Kaya lang, bakit ka pa pupunta rito kung ipapadeliver mo lang? Bakit hindi kami ang papuntahin mo sa lokasyon mo? Di ba? Para on the spot, hawak mo na yung unit mo. Check mo yung page namin, kami lang ang bukod tanging airsoft shop na nagsi-COD. Ako mismo ang pupunta sa'yo, no? Para hindi ka na lumabas ng iyong tahanan. Kasi ikaw na rin nagsabi, gun ban, syempre, tama nga naman, mag-ingat po tayo. Okay? Ngayon, 2011, unit ng ating ka-airsoft na taga Bolinao, Pangasinan, Maria Vanessa Briones. Okay. Ngayon, test fire na tayo ng unit ng ating ka-airsoft. 2011, high kappa, firing! Open slide po. Kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? So, ito po yung unit natin kay Airsoft. Dadagdag po to dun sa mga for shipping natin, no? Ngayon po, grabe, kung sakali, Bolinao, Pangasinan to. Okay? Yung isa, San Fabian, Pangasinan. Tapos, yung unit na ipina-repair ni Sir Chester, pakita natin, Lucas, sa kanya yung dyan. Si Sir Chester of Mangaldan, Pangasinan. Grabe, inulan tayo ng Pangasinan, no? Inulan tayo ng Pangasinan. So, yun. Yung unit ng ating ka-airsoft na from Mangaldan, Pangasinan, ito, 4 na piraso to, no? Ayan. Si Sir Chester ay Peria operator. Ayan, no? 2 piraso na Glock. Then, another 2 piraso na Glock pa rin. O, ayan, no? Di ba? Ayan. Unit to ng ating ka-airsoft, Sir Chester. Bali, 4 na piraso to plus isang rifle na Lonex. Pakita yung Lonex, look. Mangaldan, then Mangaldan. Okay, no, ito. Going Mangaldan din to. Bali, pina-repair din po ito, ha? Okay? Ayan. Ayan. Pina-repair din. Galing, papunta rin po ng Mangaldan, Pangasinan, no? Ayun. Para lang sa akin, okay na okay itong mga unit ng ating bossing. Para lang sa akin, na-repair na po. Para lang sa akin, goods na goods to. Okay? So, ito, Lucas, thank you. Pasensya ka na, ha? Ikaw lang magiging taga-abot ko dyan. Okay, so, ayan, no? Ito, going Mangaldan, Pangasinan. So, meron tayong Mangaldan, Pangasinan, meron tayong Bolinao, Pangasinan, at meron tayong San Fabian, Pangasinan. Okay? Inulan tayo ng mga taga-Pangasinense, no? So, ito po yung unit mo, Maria Vanessa Briones of Bolinao, Pangasinan. Okay, so ito yung unit mo, so for packing and for shipping. Ito yung upgraded version, ha? Pakialis na itong non-upgraded version. Pero nasa yung magazine ito. Ito. Ito? Oo, ito. Upgraded. Okay, yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po dahil sa kahit napakasandaling oras, nagkasama-sama tayo. Bago pa man din tayo matulog pare-pareho, bago tayo pumikit ngayong gabi, no? Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.